Again, sorry na sa, ayan, recording na tayo. Again, sabi ko na sa PUP ako, kaya may mga pumapasok na mga staff dito. Anyway, magandang hapon muli po. Tayo po ay nasa session 3 na po tayo. Sorry, 2. Pero pangatlong meeting na natin. Session 2, ang topic po natin ay tungkol sa understanding modernity. Para dun sa mga multi-take ng notes, paalaala lang no para ma-maximize natin yung ano tawag ito, yung points natin. Make sure lang na pirmahan natin yung pages. Yun lang, parang yun lang yung parang pinaka-technical natin na gagawin. Okay, so salamat din sa mga nag-open ng camera para hindi lang ako mag-isang nagsasalita. So dahil 12 PM po yung ating simula ng klase, okay lang po na kumain tayo habang nasa klase. Walang problema yun sa akin. Okay? Syempre, siguro yung mga typical lang na wag naman siguro yung mga distracting. No? Yung bigla kayong magmumukbang dyan, iinggitin nyo kami na kumakain kayo ng isang buong manok, yung mga ganyan. Yung mga normal lang siguro na pagkain. Okay. Sige, share lang tayo ng screen natin. Alam ko na 4 na pahina lang yung ano natin, yung handout natin ngayon. Pero wag kayo magpapalin lang dahil very theoretical yung ating pag-uusapan. So medyo malaman yung ating topic. As much as possible, gusto kong i-relate no, yung mga konsepto na i-present natin ngayon. So don't worry, I'll do my best naman to make it relatable. And of course, gaya ng sabi ko sa mga nakaraan nating mga sessions, susubukan natin na magtawag-tawag para maka-participate tayo. No? Okay, so understanding modernity. Session 2 na po tayo. Ano ba yung modernity? Yun yung pag-uusapan natin ngayon. No? Sige, so last week po, emergence of society ang topic natin. And then session 2 today ay understanding modernity. And then next week, naririnig pa rin po ba ako? Audible pa rin po? Okay. Yes po, pero medyo nagcha-choppy lang po. Nagcha-choppy lang. Okay. Kasi inform me if hindi na ako naiintindihan. Okay. Pa-notify na lang ako ha. Okay pa, okay. Thank you. Sige. So, bilang pagpapatuloy, next week po, ba't ako next week? Hindi ako na weekly yung Tuesday 2 na po tayo. Yung mula ng mali ako tayo asynchronous. Nawala yung screen. Anyway, okay. So, a quick notice lang po, syempre, mga materials, including ay para lamang sa ating klase. Exclusive lang po sa atin yan. Okay? So, para sa session 2, Kara, pwedeng pasimulan. Ano yung ating learning outcome? Learning outcome, understand modernity, its social and intellectual influences, and its uses in understanding the contemporary world. Okay, maraming salamat. So, syempre, para mas magkaroon tayo ng fundamental na background lang, at syempre, uunawain natin yung konsepto ng modernity sa mas understandable no, na mga salita at na mga pag-e-explain para ma-relate natin siya sa ating danas. So alam niyo na yung drill natin sa slides po na ito. Meron tayong legend or meron tayong palatandaan kung ano pong page na tayo sa handout. Okay, ano ba yung modern? Sige, kahit isa lang muna mag-share. Ano yung modern para sa inyo? Pagka sinabing modern, ano yung agad yung naiisip? Sige, si Japet. Magandang tanghali po, sir.
Kapag naririnig ko po yung salitang modern, ang unang sumasagi po sa isipan ko ay yung salitang makabago. Maaari pong makabago dahil nagkaroon ng transformation when it comes or advancement sa technology, mga makabagong perspectives, ideas, mga makabagong pagtingin ng tao sa society po. Yun po yung naisip ko, sir. Okay, so makabago at hindi lang makabago ang salita pero makabago sa mga paniniwala, sa mga pangyayari. Okay, very good, Japet. What about Yesha? Kapag naman po naririnig ko po yung salitang modern, bukod po sa salitang bago, current naman po yung nasa isip ko. Like yung sa kung ano po yung panahon natin ngayon po. Current time po ngayon. Sir, nakamute po kayo. Sorry po. Sorry. I'm sorry. Okay. So, ibig sabihin, ang modern, madalas natin siyang naririnig na tumutukoy sa ating kasalukuyang panahon. Tama? Yun yung madalas natin naririnig. Yun yung madalas na sinasabi sa atin. We are living in the modern world, no? Pero, sa pag-uunawa natin ng modernity sa ating subject, mas magiging academic lang tayo. Okay? Hindi, pagka sinabing academic, hindi naman siya necessarily mahirap unawain, pero ibig sabihin, mas magiging malalim lang yung pag-uunawa natin sa ano nga ba ibig sabihin ng modern at ano yung kasaysayan niya. Okay? Sige. So, i-define natin yung modern para sa lesson natin ngayon. Usually po, pag sinabing modern, ang madalas nating makikita dyan is yung definition from the West. Okay, this is an important point. Later on, mag-a-arrive tayo sa kung bakit relevant siya. Pero, magsisimula tayo lagi, unfortunately, doon sa definition ng Western conception. So, isa sa mga halimbawa, no, isa sa mga parang famous siguro. I'm not sure if this is famous among other fields, pero sa social scientists at least, famous itong si Ferdinand Tönnies. Kasi isa po siyang, I think German siya, no? German philosopher siya. Kinoin po niya itong term na Gemeinschaft and Gesellschaft. So mga German terms po ito. Ano to? Hindi natin pag-aaralan yung buong theoretical framework ni Tönnies, pero ang context nito kung bakit niya na coin no itong terms na ito ay tinutukoy niya yung pinag-iba ng urban at ng rural communities. Kasi dumating sa panahon, no, nung nabubuhay itong si Ferdinand Tönnies nung mga 1800s, no, late 1800s, napansin nila ibang-iba yung communities na ito. Kasi dati parang it's again 'di ba sinabi natin yung social change, it was gradual before. Pero because of the Industrial Revolution, unti-unti naging tuloy-tuloy, naging compounding yung change. No? Parang interest lang, parang compounding interest lang siya, di ba? Parang dumodoble siya. Pero sa panahon na to, nila Tony, sabi nila, masyadong mabilis yung pagbabago to the point na may mga certain areas sa lugar natin na napag-iiwanan. So ibig sabihin, may mga lugar like yung mga cities, mas nagiging urban sila, mas nagiging individualistic yung kanilang attitude, whereas yung mga rural areas, no, na quote na pag-iiwanan ng modernization, nananatili sila sa kanilang collective na pananaw. So ibig sabihin, nagkaroon ng malawak na pinag-iba yung societies, right? Ang Gemeinschaft and Gesellschaft is often translated to community and society respectively. Gemeinschaft is yung community, tumutukoy doon sa rural areas, whereas yung Gesellschaft ay tumutukoy doon sa society. So para mas localized yung konsepto, narinig na natin 'di ba yung usapin tungkol sa kanayunan at kalunsuran. Yun, naririnig natin ito sa mga sa mga tibak natin siguro ng mga kaibigan or mga kaklase ganyan. Pero
alam natin kahit tayo mismo, pwede bang taas ng kamay? Sino dito yung mga galing sa probinsya? Ayan, tama, galing sa mga ED. So may mga familiar sa inyo, no, sa movement. Okay. O balik tayo dun sa question, meron ba sa inyo mga galing sa probinsya? As in yung mga malalayong probinsya, hindi yung Rizal, Cavite. I mean, probinsya naman yung Rizal, Cavite, pero part sila ng Mega Manila. Oh, itong si kakalimutan ko yung mga pangalan ninyo, ha? Si Daisy. Daisy Halyares. So, surname muna ulit tayo. Taga saan ka? From Leyte po. Oh, Leyte. So, yung part, okay lang ba matanong kung yung part ba na Leyte na pinagmulan mo ay urban area ba ito or mas rural area siya? Yung city lang po, yung rural, pero yung the rest po, probinsya na po talaga. Okay. Okay. Sige. So, curious din ako, itong si Enciso tsaka si Tel. Taga saan kayo? Yun muna, tapos tuloy tayo sa discussion. Good afternoon po, sir. Taga Eastern Samar po ako. Ay, mga waray pala din eh. Good afternoon Okay. po, sir. Taga Baler Aurora po ako. Sa north naman. So, marunong ka mag-surf, Tel. Charot lang. Okay, bakit ko tinatanong to? Di ba madalas kapag halimbawa nandito kayo sa Maynila, itong mga taga-malalayong probinsya, itong mga waray na to, sila Enciso, si Daisy, di ba? May mga, I know, marami sa atin pag dumadayo dito sa Maynila, parang gusto ko nang umuwi. Iba yung ugali nila dito. Ibang-iba sila dito, di ba? Madalas natin tong marinig. Pero, hindi lang siya dahil matatayog yung mga gusali dito. Actually, meron siyang sociological difference talaga. Okay? So even before, during class, no, during the Industrial Revolution, di ba, last week tuloy, 2 days ago, we discussed about this. During the Industrial Revolution, nag-transition po yung European societies from dominantly agricultural societies to industrial. So nagkaroon po ng transition. Kaya nagkaroon during this time kay Tönnies, noong panahon ni Tönnies, nagkaroon ng distinction between Gemeinschaft and Gesellschaft. Okay? So ilang halimbawa lang to. Hindi naman tayo dudwell dyan. So ayan nga, gaya ng sabi ko, yung konsepto ni Tönnies ng Gemeinschaft and Gesellschaft ay sa konteksto na nag-e-emerge yung industrial society. So ibig sabihin, nagta-transform yung European societies, yung Europe, no, from an agricultural society to industrial. Yun yung konsepto nito. Now, why is this important? Because class, we want to understand na yung konsepto po, we will define modernity not as a destination. Right? Kasi para siyang destination. Okay, from traditional, destination A, to modern, destination B. Hindi siya ganon. Modernization is a process. Modernity is a process, not a destination. Right? So yun yung gusto nating tumbukin sa ating lesson ngayong araw. Now, gusto muna nating makita sa part 2 na po tayo, nasa page 3. Tama, page 3 na ba to? Page 2 pa lang. Parang nagkamali ako. Parang page 2 pa lang to, no? Tama? Oo, page 2 pa lang to. Anyway, pasensya na hindi ko lang na-edit. So, gusto lang natin tignan yung historical context ng modernity. So, sabi dito, yung modernity daw, hindi siya, of course, nanggaling sa random, hindi siya randomly nangyari. No? Merong mga puwersa sa lipunan na nag-trigger doon sa proseso ng modernity. So nung Thursday, we remember that triggers are important for the emergence of societies. Tama? Yung mga triggers, yung mga technological advancement, yung mga decisions ng mga individual people, no, to act para magkaroon ng changes. So ganun din po yung proseso ng modernity, no? Hindi siya random na nangyari. Meron dalawang uri ng forces sa lipunan. Okay, hindi lang po ito ay general, hindi lang po ito tumutukoy sa proseso ng modernity, pero sociologically speaking, meron tayong dalawang categories ng mga puwersa sa lipunan.
Una, yung tinatawag na mga material forces, kagaya ng ekonomiya, politika, yung mga batas, no? Ito kasi yung mga external siya sa atin. Material force ito, right? Social force ito. At pangalawa, meron din tayong tinatawag na mga intellectual forces. At ang kabilang dito ay yung tinatawag na mga discursive force. Anong discursive, sir? Diskurso. Okay? Diskurso. So kabilang dito ang kultura, kaisipan or ideological, at mga text and scripts. So alam ko ngayon medyo technical tayo, no? I'm sure most of you will be a little bit confused as to what I'm talking about. Pero mamaya mas ma-appreciate natin to, mas magigets natin kung ano yung meaning nila. Okay? So pag ituloy muna natin. Ang gusto lang nating makita, class, no, dito sa lesson natin is that modernity did not, of course, just happen. May context yan. No, meron siyang pinagmulan, no, yung mga social forces at intellectual forces na ito. Parang feeling ko 50 years old na ako dito sa ginagawa kong slide, yung mga effects, no. Anyway, yun yung gusto kong ipunto sa atin, okay? Now, isa sa mga major forces, right, that contributed to the process of modernization is the Enlightenment. Okay? Enlightenment class, hindi lang ito iisang historical event. This was a movement. Okay? Movement siya. Bakit? Sige, can anyone remind ano ba yung nangyari during the Enlightenment? Ano yung naaalala natin? Ano yung yung recollection natin about enlightenment? When we hear about enlightenment, what do we think? What do we remember? Sige, si Japhet. Hello po, sir. Ang pagkakaalam po sa enlightenment, ito po yung era or age na kung saan in-emphasize po nila yung paggamit ng reason, ng science, or ng evidence po. Instead na nagre-rely lang sila solely sa tradition o kaya mga authority po. Kasi during enlightenment po, kagaya ng sabi po natin kanina, ito po yung movement na nag-encourage sa mga tao na gumamit ng reasoning, gumamit ng scientific thinking para maunawaan po nila yung paggalaw ng ating society po. Kasi po before po, 'di ba, ang society ay strongly influenced pagdating sa mga religious authorities, sa mga traditions and customs, pero nagkaroon ng scientific revolution na kung saan na-realize nila yung pagkakaroon ng observation, experimentation, ay maaari nitong ma-explain kung paano gumagalaw o kumikilos yung ating mundo and society po. Okay, precisely. Very good, no? Bakit mahalaga to, class? Bakit mahalaga yung pag-usapan natin saglit yung tungkol sa enlightenment? Kasi kung i-connect natin siya doon sa pinag-aralan natin nung Thursday, sa tingin nyo, bago yung enlightenment, what kind of society naninirahan yung mga tao, at least in Europe, kung saan nangyari tong quote enlightenment na to? So for context lang, class, mahalagang alamin natin na ito pong kwento ito ng modernity ay kwento ng Europe, ha? European to. So later, i-review natin yan or babasagin natin siya. Pero para lang for the sake of discussion, sa tingin nyo, anong society kaya nangyari ito? Yung enlightenment? Or what kind, yun sa chapters ni Henslin, sa chapter ni Henslin. Kasi, mahalaga yun kasi yun yung magbibigay sa atin ng context. Sabi ni Japet, sir, itong enlightenment yung movement na sumikat yung reason, gaya nung sabi dito sa ating slide tsaka sa handout natin. Ito yung pagkakaroon ng scientific revolution. Tama yun, tama naman yun. Pero bakit? Ibig ko sabihin, bakit nagkaroon ng authority ang religious figures in the first place? Gets nyo ba? Parang lagi natin sinasabi, enlightenment ay kumukontra or tumutuligsa doon sa status quo during that time. Pero the question is, paano nabuo yung status quo in the first place? So that's why pinag-aralan muna natin yung types of societies. Right? So sa tingin nyo, bakit kaya yung attitude before the enlightenment ay kesera-sera? Ibig sabihin, bahala na.
Kung pinanganak kang magsasaka, kung pinanganak kang pesante, mamamatay kang pesante. At dapat mananatili ka sa iyong uri. Hindi ka pwedeng makipag-usap sa mga nobility. No? Hindi ka pwedeng magsuot ng damit na mamahalin. Dahil yun ang social order. Hindi mo siya pwedeng questionin. Even the king, kahit patayin ka ng hari o kahit kung anong gawin na krimen ng hari, hindi mo siya pwedeng tuligsain kasi nilagay siya ng Diyos dyan. Ganun yung ideas na kinokontra ng Enlightenment. Pero tanungin muna natin, i-review lang natin bakit in the first place na nangyari siya. So meron tayong isang major na reason. So yung Thursday nating discussion, di ba? Yung mga inequalities na ito, okay, ay nangyari during the agricultural societies because of land ownership. Kapag ka may land ownership, mas tumataas ang chance for what? For conflict. At dahil mataas ang stakes for land ownership, tama yung sinabi ng kaklase ninyo, no, nung nakaraan, na dito nagkaroon ng mga karumal-dumal na krimen. No, yung nagpapatayan sila para sa lupa, no, talagang naging fierce yung competition. So ibig sabihin, class, there has to be a social order to maintain, no, yung status quo, na there are such thing as landowners and there are such thing as peasants. Land, ano yun eh, kasi mini-maintain niya yung status quo, yung status na gano'n na bakit kayong mga landowners, niyuyurakan nyo lang yung karapatan namin dahil kami ay mga pesante. Diba? Hindi mo siya pwedeng questionin kasi again, there's a set of mindset, no, ideas. Now, yun yung kahalagahan ng Enlightenment. Kasi simula ng Enlightenment, dito nagsimulang questionin yung mga dating tinitake for granted. So magbigay lang tayo ng isang halimbawa. Hiramin natin yung idea ng isa dito, yung paborito nyo. Yung dun sa pinaka-left. Sino yan? Si Mimiya. Charot. Sino yan? Sino yung nasa kaliwa? Si Rene. Si Rene Masugid. Okay, tama na ang joke, sir. Si René Descartes, no? Ano yung isa sa mga malaking ambag ni René Descartes sa European philosophy? 'Di ba yung Cartesian eye? Do you have any idea what that is? Narinig niyo na ba yon, yung konsepto na yon? Cartesian eye. I think, therefore I am. Tama naman. Oo, kasama doon sa sa ambag niya yung geometry, yung sa math. Pero kasi natutulog ako niya nung high school kaya hindi ko siya napakinggan eh. ibang cogito ergo sum. Anong ulit ibig sabihin yan? Cogito. I think therefore I am. Yun yan, di ba? Ergo sum, ergo therefore. Ayan, tama. Cogito ergo sum. Bakit mahalaga yon? Sa atin ngayon, inaano lang natin siya, tinitake for granted lang natin siya, ginagawa lang natin siyang bio sa social media, di ba? Pero, during that time, radical yon. Why? Kasi class, bago sabihin ni René Descartes yung I think, therefore I am, the assumption is the individual is not an individual at all. There's no I. What do we mean by that? The individual is part of a universal design. Parte lang tayo ng universal na disenyo. Ibig sabihin, meron tayo lahat, we are alive because of a great designer. Meron tayong pinagmulan at meron tayong patutunguhan. Meron tayong destiny. Wala tayong magagawa doon. Yun yung assumption. Pero, ano yung philosophical parang effect nung sinabi ni René Descartes? No, nung I think, therefore I am. I think, therefore I am. Ibig sabihin, there is a separate entity na sa sarili. Okay, medyo naging philosophical tayo, class, no? Pero ang point na gusto kong maano dito, i-highlight dito is, si René Descartes, yung I think, therefore I am niya, yung Cartesian eye niya,
ay tumutulig doon sa existing na mindset dati or kultura na ang individual ay bahagi lamang ng universal plan. Doubting sabi ni Juliet, doubting one's existing po to realize one's consciousness. Tama, nagiging reflexive yung mga tao. Dati kasi, you cannot do that. Right? Reflection, hindi naman you cannot do that, pero ibig sabihin kasi parang, who are you to reflect on your own? And who are you to assume that you are alone, that you have the capacity to think on your own? Our wisdom comes from God. Yun yung assumption dati before the Enlightenment. Right? Okay, so isa lang yun sa mga philosophers na sinite natin, pero napakalaki ng kanyang impact sa mga future na mga historical events like modernity. So iba pang usapin itong si Thomas Hobbes tsaka si John Locke, especially sa pagdating sa ekonomiya at sa politika. Okay, so tignan natin. Overall, pwede bang pakibasa ito? Wait lang. Tawag tayo. Si Kin. Hindi na ako nagkamali sa pangalan mo. Good morning po, sir. So, overall, the Enlightenment was characterized by the belief that people could comprehend and control the universe by means of reason and empirical research. Okay, thank you. So, ibig sabihin, before kasi, they cannot do that. They cannot assume that they can control the nature. Right? Kasi parang sino ka para i-assume na kaya mong kontrolin ang nature? Only God can do that. Kaya nga 'di ba ito yung meme na inano ko dito na during the Enlightenment there was parang kontra ito sa church madalas, no, do sa religion. Kasi who are you to assume that you can discover the truth? There's only one truth, no? Parang so okay, yun yung point natin. So ibig sabihin balikan natin yung mga forces. Ano nga ulit yung dalawang categories ng forces? Ano yung dalawang categories ng forces na sinabi natin kanina? Del Monte, naaalala ba natin? Yung na-mention natin kanina? Good afternoon po, sir. Yes po, the social and intellectual forces po. Okay, thank you. So we can assume na yung halimbawa, yung kay Descartes, no? Yung kanyang philosophy on I think therefore I am o yung philosophy tungkol sa Cartesian I, okay? Ito ay isang intellectual force, philosophy, ideology. Pero yung naging epekto niya sa ekonomiya, yung naging impact niya sa konsepto ng liberal economics, nagresulta sa social force. Right? So yung social force nag-shape doon sa intellectual force at yung intellectual force ay nag-susupport naman doon sa existing social force. Gets natin? Okay, so yun lang yung sorry kung medyo philosophical, again kung medyo layo sa inyong field yung ating usapin ngayon. Pero I think kasi class, this is important for us to understand. No, para yung mga future lessons natin, sisiw na lang sa atin yan. Okay, sige, tuloy tayo. Okay. So isa din sa social force. Okay? So unang social force pa lang yun, yung Enlightenment pa lang. Yung pangalawang social force na sinite natin is yung French Revolution. No? May idea naman tayo kung ano yung nangyari sa French Revolution. Pwede bang pakibasa yung nasa slide natin, De La Rosa? A. Social and intellectual forces of modernity. The French Revolution began in 1789. Radical social transformation of French society from monarchy to republic. Okay. So, ganito class. The French Revolution was was a violent historical event. Alam natin to. Right? Kilala naman natin si Marie Antoinette. Marie Antoinette, di ba? Yung last queen of France at yung asawa ni King Louis XVI, if I'm not mistaken, sa 16th yon. Anong pakialam natin? Alam nyo rin to, itong nasa picture na to, ito yung, oh my gosh. Checking lang ulit, am I still audible? Yes po, sir.
Okay, thank you so much. Medyo nag-freeze lang ako, tsaka kayo. Okay, so balik tayo dito sa slide natin. The French Revolution is one also of the pivotal events sa European history. Bakit? Kasi yung ideas ng Enlightenment na hundreds of years na nagaano siya no na nagko-crawl sa European society. Yung intellectual force ng Enlightenment eventually nagmanifest sa isang social force. And that is a political revolution. Ito yung panahon na ginawa nila ng aksyon yung mga Enlightenment ideas. Like what? Egalitarianism. 'Di ba? Ano ba yung kasabihan? Ano ba yung motto ng French Revolution? Do you remember? Kung naalala ninyo, yung motto ng French Revolution, equality, fraternity, ano yung isa? Égalité, liberté, equality. Ayan, liberty. Ayan. Thank you. So itong mga motto na yan, yung mga ideas ng French Revolution, again, kumukontra siya doon sa existing status quo during their time. Isipin mo, 'di ba? Parang ang daming pesante na nagugutom at namamatay during this time. Tapos yung mga hari at reyna, 'di ba? Nagpa-party lang sila, meron silang mga naglalakihang mga wigs, ganyan. Sige, double check ulit tayo. Am I still audible po? Yes, Okay, boss. okay. Thank you. So yun yung ibig natin sabihin. So what we want to understand here, class, is that the French Revolution was actually a result of Enlightenment ideas. Okay? So parang nagkaroon ng Enlightenment movement. Okay? Yung mga philosophers na to na kino-question yung status quo, etc., etc. So that is an intellectual force. And then eventually, nagkaroon ng political revolt. And that is a social force. Now, the question is, anong pakialam natin? Sir, bakit natin pinag-aaralan yung French Revolution ay hindi naman tayo mga Frances? Dahil class, ang French Revolution din po ay nakaambag doon sa current nating modern ideas. Okay? Meron ding ambag or meron ding epekto yung French Revolution. Sino ditong nanonood ng Bridgerton? Ang layo, no? French Revolution, tapos biglang Bridgerton. Pero promise, may magkaka-connecta yan. Ayan, so marami. I assume yung mga nag-heart react, mga nanonood ng Bridgerton yan, no? Alam nyo ba kung bakit ganun yung fashion style nila? Meron ba kayo napanood ng mga video essay sa YouTube nun? Kung bakit dun sa Bridgerton, very simple yung kanilang dresses. Tapos si Queen Charlotte, iba yung fashion style niya. You know why? Anong context nun? Kasi during the time of Bridgerton, katatapos lang ng French Revolution. Yes. So katatapos ng French Revolution, anong naging epekto niya? Nag-send siya ng ripple effect sa mga nobility sa Europe. So they had to dress simply. Okay? They had to dress in simpler design. Hindi yung masyadong magagarbo, hindi masyadong So di ba parang yung design ng mga damit nila shocks nila. Basta yun, nandun sa Bridgerton, hindi ko pa ulit kasi napapanood yung bagong season eh. But you get the point, right? Kaya nag-iba yung fashion style from Queen Charlotte to yung mga kabataan sa Bridgerton kasi nga dahil doon sa effect ng French Revolution. Siyempre, hindi lang naman sa Bridgerton yung epekto ng French Revolution. Marami din yung naging parang naging pinanganak ng mga epekto. Okay? Sige. So tuloy po tayo, nakakadalawang social and intellectual force na po tayo. Una, ang Enlightenment. Pangalawa, ang the French Revolution. At pangatlo, syempre, ang isa sa mga pivotal and mahalagang konsepto din po na ating dapat tandaan sa klase natin ay yung Industrial Revolution. Okay? Industrial Revolution, sabi sa ating handout, dito po nangyari yung tinatawag po na democratization ng public sphere.
Sir, anong pinagsasabi mo? Parang wala ka namang yatang ano. Anong pinagsasabong mo dyan, sir? Ano ibig sabihin ng democratization ng public sphere? Okay, imagine this. Okay? Again, industrial revolution led to the emergence of industrial societies. Right? In industrial societies, sino nga ulit yung tao na naging dominante? Kasi meron tayong napag-usapan nung Thursday right? That before the industrial societies, there was blank. Okay, so tama, no? Sabi ng mga nasa comment section, live streaming pala to, nasa comment section. Okay, sabi ng mga nasa kaklase natin sa message, no? Yung mga kapitalista ang naging dominanteng uri or social class sa Industrial Revolution. Now, the question is, saan silang galing? Anong social class sila during the feudal societies? Kung feudal society ang magdidictate ng categorization ng mga tao, okay? Anong category sila? Are they nobility? Or are they peasants? Okay. Tama. Pesante sila. Yung mga middle class na ito. Right? Yung mga kapitalista na ito. It just so happened na mas nakakaangat-angat sila at nakaipon siguro, ganyan. Okay? Kaya iba yung kanilang values. Nung sila na yung naging dominante sa lipunan, na-democratize yung public sphere. What do we mean by democratize yung public sphere? Ano ba ibig sabihin ng public sphere? Ang public sphere, guys, ay ito yung espasyo para pag-usapan ang mga pampublikong interes. Ibig sabihin politika. Ibig sabihin batas. Advokasya. Before industrial societies, ang may hawak sa public sphere ay ang nobility. Sila lang ang may hawak ng kapangyarihan. Pero, during Industrial Revolution, nagkaroon ng democratization. Ibig sabihin, nawalan masyado ng impluensya itong mga feudal lords na ito, at least sa European societies, no? Again, kwento po ito ng European societies. During Industrial Revolution, nabawasan yung impluensya ng feudal lords at napunta yung impluensya sa mga kapitalista, at least sa economic sense. Pero in the process, na-democratize yung politika. Nagsibagsakan ang mga monarkiya, okay? At naging kapalit nun ang mga republika, etc. So isa sa mga naging halimbawa nito ay yung, wait lang ha. Okay lang, ibalik nyo na. Ibalik nyo na pala. Okay. Kung sarado pa, katukin nyo na lang sila dito ha. Okay. Thank you. Okay, sorry. Going back po tayo. Isa sa mga epekto din po ng democratization na ito is yung mga socialist at mga feminist ideas. Pero hindi muna tayo magdudwell dito kasi madadaanan din naman natin siya sa mga future lessons natin. But again, the idea is that yung trigger is yung Industrial Revolution at ang naging trigger niya is democratization, and then eventually nagkaroon ng mga socialist and feminist movements. Yun yung point doon. Okay, so mangungumusta lang ulit ako. Am I still audible? Nandyan pa rin po ba kayo? Okay. Yes po. Yes po. Okay. Dahil ako ay cloud chaser, pa-heart naman yung reaction ninyo. Cloud chaser tayo. Gusto ko maraming hearts. Ayan, paulanan nyo ng hearts. Napaghahalataan tuloy tayo. Okay, so tuloy po tayo sa ating discussion. Isa sa mga susunod na parang effect po ng Industrial Revolution is of course yung urbanization. Meron tayong topic about urbanization, specifically yung topic natin sa global demography and migration. Pero isa po para lang alam natin at aware tayo, because of Industrial Revolution, nagkaroon po ng tinatawag na mass migration from rural farms to urban cities. Bakit nga ulit? Bakit nga ulit sa tingin nyo? Parang na-mention natin to nung Thursday. Bakit nga nagkaroon ulit ng mass migration from rural farms to cities? Sino nakakaalala? Meron tayong ginawang kwento nun
Sino yung nakakaalala nun? Anyone? Bakit daw isa sa mga naging epekto ng Industrial Revolution is yung massive urbanization at yung massive migration from rural farms to urban cities? Ano yung kwento doon ulit? May nakakaalala? Parang may naalala ko dito. Sino yung ano dito? Sino yung naging kapitalista dito nun? May kapitalista kayo, di ba? Tapos meron kayong landlord. Ano yung naging kwento nila? Alam nyo to, lalo na ni Japet. Si Japet ate naging ano nun eh, naging example nun eh. Sinong nakakaalala? Okay. So talagang pinanindigan niyo yung nasa ano no comment section. Sige, si Yesha. Afternoon po, sir. Try lang po. Yung pagkakaalala ko po kasi dati, katulad po ng sinabi nila, nagkaroon po tayo ng mga steam engines po nun, or yung machines, which is, nag-result po yun para mas maging maunlad po yung economy natin. And dahil po doon, sa mga steam engines na po na yun, is nagkaroon pa po ng opportunity yung mga tao na magkaroon ng iba't ibang trabaho. Mas lumaki po yung mga pabrika po dati noon, dun sa may time po ng Industrial Revolution. Kaya po, dahil po mas lumaki, mas nag-migrate po yung from rural to urban cities po. Okay, very good. Alam niyo, pansin ko sa mga estudyante kapag nagre-recite sila, sabihin nila, sir, try ko lang po. Go lang, try lang ng try. Bakit tayo na ano? Sige, i-acknowledge lang natin yung mga nasa comment section. Ayaw kasi mga magsalita. Okay. Because of steam engine na invent during industrial society. Tama, ang steam engine o yung invention ng steam engine yung trigger, di ba? And then nag-result ito doon sa pag-usbong ng mga machine at nagkaroon ng mga work. At sabi ni Corpus, dahil po mas madali at mas may kita maging factory worker, working for the capitalist kaysa maging farmers ng feudal lords. Kaya magkaroon ng mass migration from rural to city. At sabi naman ni Miss Beatrice, yung pagkakaroon ng may nag-raise ng hand. Basahin lang natin. At talagang pininandigan natin yung yung pagkakaroon ng ownership ng lupain, kaya po yung iba walang lupain, pumunta sa cities. Tama, okay. Tama yan, sister. Sige, last muna, si Ayla. Tapos proceed tayo doon sa ating discussion. Yes po, sir. Dagdag ko lang din po, during the rise of industrial society, dito na rin po nagkaroon po ng motion or energy po na pinanggagalingan, like you said po sa last discussion natin. So, from human muscle po na ginagamit po ng mga tao, nagkaroon po ng steam engine po, hindi na po sila ganong mapapagod. Kaya, hindi po yung reason kung bakit mas marami pong lumipat sa lungsod para po magtrabaho. Okay, precisely. Dahil nasa lungsod po, di ba, yung sentro ng kapitalistang produksyon. Di ba? Doon nagbubuo yung mga kapitalistang mga paggawaan nila. Alright. Sige, so sunod po tayo. Again, ano lang to generic ideas lang to. So kaya marami tayong topics or marami tayong forces na kino-cover. So sunod po na puwersa under Industrial Revolution is yung rationalization. Okay? Rationalization of society, for example, Max Weber's Iron Cage. So si Max Weber, for context, ay isang founding father daw siya ng sociology. Co-founding father. Tatlo kasi yung mga yan. Oo. Love triangle sila. Si Durkheim, si Marx, at si Weber. So anyway, ang sinasabi ni Weber, ayan siya yung nasa picture. Parang siyang si Tonis. Okay? Halos magkasabayan sila. Pareho nilang nasasaksihan yung rapid change, yung rapid transformation
from a traditional agricultural society ng Europe to a urban modern society. Now, ano yung observation ni Weber? Sabi niya, yung urban societies natin ngayon, yung panahon nila at least mga 1880s to 1900s, yun yung panahon na yun for context. Sabi niya, nagiging rationalized yung lipunan. Nagiging rationalized. Ano ibig sabihin ng rational? Ano ibig sabihin ng rational? Yung operation or yung action, kailangan mayroong logic. May reason. Right? For example, ganito. Okay, lahat tayo mag-open ng cameras po. Open po tayo ng cameras, please. I'm serious. Open tayo ng cameras. Okay. So, open tayo ng cameras. Tapos taas po natin yung kamay natin. I'm serious. Taas natin yung kamay natin. Sabi sa inyo dahil tanghali, okay, ang dami kong ipapagawa sa inyo. Sa iba kong klase, nagpapa-stretching pa ako bago magklase. Okay, taas natin yung kamay natin. Anong reason ko kung bakit ako nagpataas ng kamay? Wala, pinagtitripan ko lang kayo. So that's irrational, right? So pag sinabing rational, hindi pwede yung ganun. No? Kailangan, ano yung konsepto natin ng rational? Dapat may reason, dapat logical siya, dapat efficient. Alright? So yun yung na-observe ni, okay, yung mga wala masyadong internet connection, pwede na kayong mag-turn off ng camera. Salamat sa inyong pakikisama at nabudol kayo. So ang point lang natin na ginagawa ay, na-observe ni Weber na, teka lang, parang yung lipunan natin ngayon, masyado na tayong rational. So bakit siya tinawag ni Weber na iron cage? Kasi, pagka ang isang lipunan ay rational or efficient mag-isip, sabi ni Weber, nakukulong lang tayo doon sa logic. Nakukulong lang tayo doon sa process, sa rationality. Wala na tayong ibang pwedeng gawin, ito lang. Right? At alam nyo to, bilang kayo ay mga accountancy students, lalo na tinitrain sa inyo, na lalo na pagka nagtatrabaho kayo sa company, sa business, dapat kayo ay nagpa-follow lamang sa protocol. Kayo dapat ay sumusunod saan? Sa rules and regulations. There are no other options. That's rationality. Now, bakit tinawag ni Max Weber yon na iron cage? Precisely because hindi nabibigyan ng pagkakataon yung mga tao to decide and to create. Right? Sino nagsabi sa atin na pwede tayong kunwari mag-online class, ganyan. Sino nagsabi na hindi pwedeng mag-leave? Tayo na naman ni Sir Bal, parang kung ano-ano pinagsasabi, mag-leave na lang ako. Pero hindi nyo magawa. Bakit? Kasi rational na yung ating class design. Yung ating design ng klase ay i-record ko yung attendance ninyo. That's part of rationality. Okay, that's part of rationalization ng society. Anyway, medyo lumalayo tayo, pero yun yung point po natin, no? Ibig sabihin ba, hindi po rational yung previous societies, specifically yung agricultural societies? Not necessarily. Pero yung agricultural societies, you remember yung concept ni Tonis, yung Gesellschaft and, di ba nakalimutan ko? Gemeinschaft and Gesellschaft. No? Gesellschaft is more traditional. No? Naniniwala sila doon sa magic. No? Sa mga ano yung tawag dito? Yung mga supernatural kineso. Okay, anyway, we will get there sa mga susunod natin na mga topic po. Pero again, we just want you to introduce doon sa isang epekto ng Industrial Revolution, which is rationalization. Okay? So, ano naman yung naging epekto ng rationalization? So, sinabi natin, kailangan efficient. Hindi ulang dapat satsat. No, gaya ng ginagawa ko ngayon. Sir, ang dami mong satsat, basahin mo na lang yung drive mo o yung slides mo. Pero, ano yung naging epekto ng rationalization ng society? Isa sa mga naging epekto niyan is yung secularization.
Again, wala na pala tayong topic about this. Tinanggal ko na yung specific topic about religion. Pero one of the effects of modernization, at least during the time of, during its height, no time nila Weber, no 1800s to 1900s, nabawasan po talaga yung influence ng religion. Okay? Nabawasan yung influence ng religion. Ang tawag po doon, ang proseso po na yun ay secularization. Okay? Yung proseso na nababawasan or nawawalan masyado ng impluensya ang religion and belief sa social life, it is called secularization. Ano pa? Yung naging epekto ng rationalization of societies? Of course, the scientific revolution. Bakit? Kaya nyo bang gumawa ng scientific study pagka hindi kayo rational? Kaya nyo bang magsagawa ng scientific study pag hindi kayo nagpa-follow ng logical scientific process? Di ba? Sige, gawa tayo ng thesis, pero ang method natin, vibes lang. Ay, vibes ko tong method na to, okay na to, pwede na to. Hindi pwedeng ganun. Dapat, rational siya. Dapat logical. Okay, pero at the same time, the scientific revolution also contributed to the rationalization of society. Kaya two-way po yan. Okay? So secularization is the separation of church and state. So yung, again, nawawalan ng influence or foothold yung religion sa society. And isa sa mga naging epekto ng scientific revolution, of course, is yung what? Improvement ng medical technology. Okay? So, itong nasa picture na ito ay picture, I think this is a painting of Pasteur. Si Pasteur kasi ang naka-imbento ng unang vaccine. So anyway, it also happened during the Industrial Revolution. Did you know that? The invention of the first vaccine was invented during Industrial Revolution. Okay. So far, pwede bang pakibasa to, Kisagan? So far, we notice that modernization is often attributed to Europe and its historical transition to greatness. Okay, so napapansin natin, di ba, na, sir, minention mo na yung modernization na to, itong kinuwento natin, lagi siyang attributed sa Europe. Yung mga sinasite natin ng mga theorists, si Max Weber, si Tonis, magkababayan yan magkapitbahay yan I mean, I don't know precisely if exactly magkapitbahay sila, pero pareho silang from Germany. No? Si Max Weber, ayun nga, sabi ko, si Karl Marx, ay German, si Emil Durkheim, sino pa, yung mga philosophers, lahat yung mga European yan So, ibig sabihin, laging na-attribute na pagka sinabing modern, laging Europe or laging Western societies. Okay? Yun yung parang lagi nating napapansin. So, anong dapat nating maging response? Dapat may response tayo dyan. January, can you please read? Am I audible po, sir? Yes. How is this relevant to us now? How do we relate the historical context of modernization in understanding the contemporary world? Okay. So ngayon, nagkaroon kayo ng idea about what modernization is at yung kanya naging context. Ibig sabihin, ano yung mga social forces and intellectual forces na naka-influence dito sa proseso ng modernization. So it's also important for us to understand that process. Pero hindi dapat lang tayo tanggap ng tanggap. We have to be critical. How are we going to adjust itong mga konsepto na ito sa actual kong danas? So isa po sa approach natin for this course, of course, is having a decolonial perspective. Okay? Raven, pwedeng pakibasa yung nasa slide natin. The modernization of Europe also coincided with colonial expansion and imperial rule of other societies. Understanding modernity in the past and in the contemporary world must be contextualized in the context of colonial and global South scholarship. Okay, maraming salamat. So ganito, class. We don't want to blindly accept the concepts of modernity as what was told in Europe. Hindi dapat ganon. Hindi pag sinabing enlightenment, galing sa Europe lang nangyari yan. No.
Not necessarily. We have to have a critical lens. Ibig sabihin, isa sa mga approach po natin in understanding the contemporary world is with the perspective of Global South scholarship. Later on, sa mga susunod nating klase, of course, we will definitely understand and appreciate what this means, no? Pero sa ngayon, i-ano muna natin siya, ilapat muna natin siya dyan. And also, this is a fact na, historical fact na I think it's important for us to understand ngayon. Habang ang Europa po ay undergoing the Industrial Revolution, alam nyo kung nasan tayo niyan? Tingin nyo. While Europe was undergoing this social transformation called Industrial Revolution, anong nangyayari sa Pilipinas niyan? Okay, tama si Kin. Sa ating kasaysayan, we are colonized. So, ibig sabihin, kalaki po ng kwento ng modernization at modernity ang kwento ng colonization. Hindi siya pwedeng mawala, lalo na sa atin na nag-aaral tayo sa Pilipinas at pinag-aaralan natin ang contemporary world from the perspective of the Philippines. Hindi pwedeng mawawala ang konsepto o ang perspective natin sa kolonyalismo. Kasi habang nagkakaroon ng Industrial Revolution ang Europe, ang Pilipinas ay hinuhututan ng natural resources. Sa tingin nyo, saan galing yung resources ng Spain noon? Kaya naging industrialized sila. Saan nang galing yung resources ng England at Great Britain? Kung bakit sila ang isa sa mga unang na-industrialized na mga bansa sa mundo. May pinanggalingan yung mga raw materials na yan, no? Okay, so again, itong mga to ay mas maintindihan natin sa mga susunod na topic, especially on Tuesday when we talk about the economic system, global economic system. But the point, class, that we're trying to make here is that ang approach natin in understanding this subject, the contemporary world, is with the colonial and global South scholarship, which we will understand in the future. So we have a question here. How do we experience modernity? How do we experience the contemporary world? Ayan, meron pang follow-up yan. So, discussion. Pwede bang pakibasa yung discussion question natin? Markaida? Discussion. Paano natin maipapaliwanag ang kasalukuyan nating danas bilang PUPian mula sa perspektiba ng proseso ng modernity? Sinong gustong mag-try? Batay dun sa mga konsepto na pinagsasabi natin, paano natin ma-apply siguro yung mga yon sa pag-uunawa kung paano natin nararanasan yung pagiging PUPian ngayon? Anyone? O sige. Si Tiffany. Hello, sir. Rinig po ba? Yes. Siguro po, pinakasimulan ko sa labas po ng school natin. Isa po kasi sa pinagpo-focusan ng government po natin ngayon is yung transportation area. So, yung mga ginagawa po doon, like na-halt po yung doon sa PNR, tapos may ginagawa pa po doon sa which is Skyway po yata. So, yung constructions po na nangyayari na yon is nakaka-apekto sa daily living ng mga nandoon po sa Santa Mesa and then as well as sa students kasi dati naman po, maayos naman yung daanan doon. Ngayon, you can't even walk doon sa gitnang part kasi usually laging basa po doon. So, yung unang part pa lang po na yun, na yung pag-modernize, yung pag-improve po nila doon sa transportation which is good for the long run. Pero ngayon po is nakaka-affect po doon sa mga nandoon sa mismong area na natatamaan po noong transportation na inaayos po nila. Tapos, ayun po, yun po siguro yung parang one main point po for the ng modernity po. Yeah, okay, very good, no? So parang yung process of parang modernization ng rationalization yun ng ng transpo. Pagka hindi mo i-rationalize ang transpo, walang mangyayari. Paano kapag nag-i-enjoy tayo sa alam nyo ba dati ang Teresa naka-pavement? Ano ba yung tamang term doon? Naka-bricks.
Syempre hindi ko na naabutan yon, matagal ng panahon yon, no? Talagang naikwento lang sa akin no mga early 2000s yata, ganyan. 2010s, bricks yan, yung parang sa mga parke, yan. Ngayon, ibig ko sabihin, anong relation nun sa modernization? Sa tingin nyo, bakit hindi practical o bakit pinalitan ng semento at konkreto yung bricks na kung tutusin ang ganda nga sana nun? Kasi hindi siya rational. Mula sa perspective ng motorista, okay? Mula sa perspective ng motorista, kailangan ang kalsada ay smooth. Sino lang ba ang makikinabang sa brick na na daanan? Ang mga pedestrian. Sila lang ang makaka-enjoy nun. Pero from the perspective of motorista, it's not rational. Pero yung question, ito pa, follow-up question. Bakit sa dalawa, bakit mas pinipili or bakit may premium yung motorista? Hindi nyo ba naisip yun? Sa disenyo ng traffic laws, ganyan, o di kaya sa disenyo ng mga transportation infrastructure natin, bakit laging dapat ang isipin is ito ba ay rational mula sa perspective ng motorista? So dito papasok yung issue about walkability. Sa tingin nyo bakit? Right? So yun yung mga questions na masasagot natin sa future, sa next sessions natin. The reason kung bakit ang danas natin bilang PUPians, di ba, papasok na nga lang tayo, mapaputikan pa tayo dyan sa May Teresa. O di kaya, pag galing kayo sa Poresa, no, pipila kayo mula sa tren, sasakay kayo sa tricycle, mag-uunahan dun sa likod, tapos dun sa upuan sa loob. Ang matitira na lang yung baby seat. Na akala, kung may dala kang maraming gamit, tapos nagmamadali ka na, di ba, ibig ko sabihin ay, bakit kailangan mas efficient siya from a specific perspective? Halimbawa, yun nga ang disenyo for transportation. Bakit kailangan ng skyway? Bakit hindi more trains? Bakit kailangan ng mas maraming highway? At hindi ma-improve ang tawag dito yung ferry system natin. Although may ferry system tayo, pero limited time lang siya. Nagigets ba natin? Parang, bakit may premium yung ibang specific na perspective kesa doon sa iba? O diba? Parang doon pa lang, isang sagot pa lang yon ni sino yung nagsagot? Sino yung nagsagot ng kaklase ninyo? O diba? Sabi ko sa inyo, pagka nagsalita tayo at nagtuloy-tuloy, may in the zone tayo. Okay, sige, tuloy tayo. Meron pa tayong dito, 50 slides. Charot lang. Medyo medyo may mga slides pa tayo. Pero we're trying to make a point. At fundamental ito, class. Kasi we're understanding modernity. We're trying to understand modernity, and modernity is foundational sa mga susunod nating lessons. Okay, so, example, i-extend natin yung proseso ng rationalization in a modernizing world. Ibig sabihin sa panahon natin ngayon. How do we understand the process of rationalization sa contemporary world? Meron ba sa inyong nagbasa doon sa ating mga readings? Meron ba? Tatanong ko lang, again, hindi naman siya required, pero gusto ko lang itanong, meron bang nagbasa doon sa inyo? Kasi itong picture na ito ay galing doon sa isa sa mga link na nandun sa lesson or sa session 2 natin. Right? Ano to? Obviously, this is McDonald's. Okay. Ano kinalaman ng McDonald's, sir? According to Ritzer, pwede bang pakibasa ito? Ben? According to Ritzer, the McDonaldization of society is a phenomenon that occurs when society, its institutions, and its organization are adopted to have the same characteristics that are found in fast food chains. These include efficiency, calculability, predictability, and
standardization and control. Okay, thank you. So, interesting na reading to, guys. Siyempre sabihin nyo, siyempre, sociologist kayo, malamang interesado yan sa inyo. Pero, kung tutuusin, kung iintindihin niyo yung readings na to, yung dun sa ano, no, dun sa, ano lang naman siya, short online article lang siya. So, madali lang siyang intindihin. Sabi doon, si Ritzer, which is surprisingly, isang sociologist at ano po siya, a scholar po siya about globalization. Sabi niya, yung contemporary world natin ngayon, yung tinatawag natin na either late modern or postmodern, basta yung contemporary world natin ngayon, nasasaksihan po natin, okay, yung tinatawag na McDonaldization. That's a very weird term. Diba? Parang, who says that? Well, apparently Ritzer. Pero ano ibig sabihin niya dito? Argument ni Ritzer, because of the McDonald's franchise, at dahil successful yung McDonald's, dumating sa point na maraming aspeto ng buhay ng lipunan ay sumusunod na rin doon. What do we mean by that? Ano ba yung meron sa McDonald's? Bukod sa fries. Nagutom tuloy ako. Pero ibig sabihin lang dito, parang yung model or yung rationalization ng lipunan natin ngayon sa contemporary world ay sumusunod doon sa efficiency ng isang McDonald's chain. Ano yung mga katangian nito? Efficient, calculable, tama ba yung word, calculable? Tama naman, di ba? Calculable, predictable and nasa standardize siya, and control. What do we mean by this? Ito ang magic standard, ang golden standard pagdating sa management. Hindi lamang sa management ng institutions or organizations, even sa ugali ng tao. Even sa perspective natin. Later on, we will arrive to another concept para mas maintindihan natin siya. Pero hindi ko mabibigyan ng justice class yung explanation ni Ritzer about dito sa McDonaldization of society. Pero I highly encourage you na basahin na siya. It's just a 2-3 minute read. Okay? So, it will make sense in our future lessons. Okay. So, another reflect ulit tayo. Sir, wala tayong ibang ginawa dito kundi mag-reflect. Siyempre, ayaw naman natin na basa-basa lang tayo, di ba? Ayaw naman natin gawin na magdi-discuss lang tayo. Dapat kayo din, no? Nagre-reflect din kayo. Sige, sino gustong mag-try? Pwede bang pakibasa yung reflection cue natin? Margo? How do you experience this McDonaldization as accountancy students? Okay, thank you. So, sinong gustong mag-try? Sinabi ko nung Thursday, hindi muna kayo accountancy students ngayon sa subject natin. Tapos bigla ako magtatanong ng ganito, no? So, ano ba yung ibig sabihin ng McDonaldization? Parang, again, natatranslate yung pagiging efficient ng isang McDonald's chain sa lahat ng aspeto ng lipunan at ng buhay. Isa sa mga katangian nito ay pagiging efficient, calculability, predictability, standardization, and control. Kayo ang prime example nito, class, ng McDonaldization sa PUP. Alam nyo kung bakit? Alam nyo. So sa tingin nyo, bakit? Sige, kayo, gusto kong manggaling sa inyo. Saan nyo nakikita yung pagiging efficient ng programa, yung pagiging calculable ng mga estudyante sa accountancy, yung pagiging predictable at yung pagsa-standardize ng programa, at yung control. Tingin nyo. Kahit magbigay lang kayo ng specific example,
Sige, may nagtaas ng kamay. Sige, si Del Monte. Good afternoon po, sir. Relating po dun sa principles po ng McDonaldization, first po is yung efficiency po. As an accountancy students po, we utilize spreadsheets, Excels po, and tools na nagpapadali po nung ginagawa po namin such as financial statements and including po yung bookkeeping. Tapos, another one po is yung calculability. There are information po na ginagamit po namin, yung numbers po, we deal with numbers na ni-utilize po namin kapag gumagamit po kami ng softwares. Basically po, we have information na we can turn into numbers, and those numbers po will provide predictability po, or parang fino-forecast po namin what will happen in the future. Example po, when assessing the operations of a business, we can predict po kung magiging profitable po ba or not. And then yung sa control po, as accountancy, future CPAs po, nagpa-follow po kami ng professional ethical standards as well as yung mga financial reporting standards po para yung pinapresent po namin is ethical and reliable po dun sa users of information. Okay, very good. So ito yung sinasabi ko class na discussion kasi ano bang alam ko sa accountancy program, di ba? Kundi yung mga chika-chika lang, mga chismis lang. So ultimately, kayo yung mag-bridge ng gap doon sa pagiging relatable ng ating konsepto, ng ating subject doon sa inyong program. Anyway, thank you Del Monte. May iba pang nagtaas ng kamay. Please feel free to share. Sa tingin nyo, how do you experience yung proseso ng McDonaldization of society bilang accountancy student? Sige, si Kin. Sir, try lang po. So first po Sige, is try lang ng try. So first po is efficiency. From what I know po sa ibang college, 5 years daw po yung accountancy. And sa PUP po, 4 years lang. So madali po kaming makagraduate. Makakasabay po kaming graduate sa ibang courses po na 4 years lang. Then calculability, siguro po for me, calculability means kalkulado po lahat ng schedule namin from first year up to 4th year because lahat po ng first sem and then diretso po agad ng summer sem and then so on po. And then predictability, yung predicted po sa amin na parang makakapasok po kami sa standard ng course namin na ganito yung grade, na makakapasa po kami sa ganitong qualifying exams, evaluations exam, and we are predicted na makagraduate po on time despite po sa dami ng exam namin. And then standardization, yun po, gaya po ng sabi ko, na ang dami pong standard sa amin na kailangan ganito yung makuha namin. On our major subjects po, mataas yung makuha namin para lang makapag Latin honors po kami. And control, ayun, parang control po, kasi kontrolado lahat ng time namin. Kasi kahit ako po personally, hindi ko na rin po talaga nakokontrol yung oras ko kasi I have to adjust it po every time kapag may mga schedules po na halimbawa na-move po laging exams namin, yung mga ganyan po. Okay. 'Di ba? So, thank you for sharing. Parang medyo may hugot lang dun sa bandang dulo, no? Pero again, pagka pinag-aralan itong mga konseptong ito, lagit-lagi tayong magre-refer doon sa ating experiences. Lagi tayong magre-refer doon sa ating reflection. So may ano lang ako bago tayo mag-proceed sa next slide. Gusto ko lang i-comment na kayo ang isa sa mga prime example ng McDonaldization or sa proseso ng McDonaldization sa PUP. Bakit? Kasi PUP has to maintain standards. Isa dyan sa mga pag-maintain nila ng standard is what? Specifically sa college ninyo, mataas na passing rate sa board exam. Yun ang isang standard na mini-maintain. Okay? So because of the standard, kailangan kontrolado ang program. What do we mean by that? Hindi pwedeng kahit sino-sino na lang makakapasok.
That's why ang accountancy program ay what? Isa sa mga unang nauupos na slots tuwing enrollment period. Kasi bukod sa in-demand siya, hindi lahat ay tinatanggap. Control. Calculable. Tama yung sinabi ng mga kaklase ninyo. Kailangan kalkulado ng programa. Okay, hindi lang ako tumutukoy sa individual actions, no? Pero yung programa, yung institution mismo. Kalkulado ng institusyon kung ang bata bang ito ay gagraduate o hindi. Bakit? Kasi kapag hindi ito gagraduate, ay makakapangit ito sa standard, sa strict, no? Sa reputation ng PUP accountancy. It's not only reputation class. It's part of the rationalization process. Gets? Merong proseso behind that. Ma-explain ng contemporary world ng subject natin kung bakit ito yung nasasaksihan yung standard ngayon sa PUP, specifically sa program ninyo. Bakit nga ba ang dami-dami yung exam? 28 exam, punyeta, sorry for the word, pero 28 exam for a qualifying exam? Sino nag-set? Anong thought process nila? Bakit ganon? Again, hindi siya random. You know, hindi one day gumising yung isang ay, magpapa-exam ako, 28 exam, ipapa-exam. Hindi ganon. Calculated yan. Sino siya calculated class? Masasagot po natin yan sa susunod na lesson. Okay, kasi ang inyong programa ay nag-reflect doon sa economic system ng mundo. Which, again, masasagot natin next lesson. Okay, so hanggang doon lang muna tayo. Alam ko marami pa kayong pwedeng ma-reflect dito as we go along. Pero ano yung napapansin nyo, class, na approach ko sa pagtuturo at yung ginagawa natin? Pwede bang pakibasa ito, Felix? Hello po. Ayan. You may notice that we always ask you to reflect on these broad concepts. That is because these processes, external and personal, they may seem, influence our very own life experiences. Even our life choices, opinions, personal beliefs are all influenced by broad social structures. Okay, salamat. So may entry si Alexa, no? Yung inyong programa ay parang PBB lang. Again, because of efficiency, standardization. Pero again, napapansin nyo, class, no? Nakakailang slides na tayo na laging reflect, laging discuss. Bakit? Kasi yung mga proseso na ini-introduce natin, like modernization, yung even enlightenment, kahit sabihin natin na, sir, ang layo naman yan sa sikmura, parang hindi naman yan makakabuhay ng pamilya. Pero kung tutuusin, what? Nakaka-impluwensya yun sa ating buhay, sa ating danas. Kahit sabihin natin na, sir, choice ko yun eh. Di ba tinanong ko kayo, 2 sessions ago, nung session 0, ba't kayo nag-accountancy? Ay, kasi practical. Is it really a choice? Gets nyo ba? Tapos tinanong ko kayo, nag-follow up ako nung last session natin. Kung hindi problema ang pera, anong career ang pipiliin ninyo? Apparently, marami sa inyo ang sumagot ng hindi accountancy. So, eto bang pagpili nyo na accountancy, is it really a choice, a personal choice, an independent choice? Or ito ay influenced by these social and intellectual forces? Isa pa, meron din akong nakita sa mga sagot ninyo. Of course, I will not disclose kung sino, pero may mga pattern tayong napapansin doon sa Activity 1 na may mga gustong magtrabaho sa ibang bansa. That is personal belief, right? Yun ay opinion. Eh, syempre, kasi madaming opportunities sa ibang bansa. As much as we want to claim na objective yun, sir, objective choice ko yun, objective analysis ko yun, is it? Or is it shaped by intellectual forces, by culture, right? By ideologies? Yun yung gusto nating makita dito, class, that not all choices that we make, hindi lahat ng choice na ginagawa natin ay personal o independent natin siyang ginawa. Kalimitan,
ng choices natin influenced by the forces ng society. Kaya natin pinag-aaralan yung mga forces na yan. Again, ito ay nanggagaling sa perspective ng isang sociologist. Hindi po ako, sorry, hindi po ako psychology graduate or psychologist, no, na sasabihin na bakit ka malungkot o bakit ka depressed. Kasi hindi ka marunong mag-manage ng time. Hindi ganon. Ako naniniwala ko hindi ganon. Ako naniniwala ako na dahil kaya marami sa atin ang may mental health issues ay hindi dahil choice natin. Naniniwala ko na dahil ito sa mga puwersa sa lipunan, itong mga social and intellectual forces na ito. So napapansin natin na class, tinatawid natin yung personal sa society. Laging may tawid, no? Hindi siya hiwalay eh. So pwede nating tignan ito from a social ecological model, no? Yung ating subject o yung ating discussion. Yung mga ganito class, ibig sabihin this is a practical tip sa inyo, parang exercise ito sa inyo, parang tool siya. Parang tool. Ibig sabihin, pag tinatanong ko kayo, okay, mag-reflect kayo. How is this concept of, kunwari, globalization or how is the process of modernization related to you personally? Gamitin nyo to. Gamitin nyo tong framework na to, right? So, ano yung nakikita natin? Pwede bang paki-describe at pakibasa kung ano yung nakikita ninyo sa ating screen? Riza? Ano yung napapansin mo dito sa social ecological model? How can you describe it? Tama ba ako ng natatandaan na preferred name natin? Si Tablan? Ayan. Ay, sorry po. Medyo naglalag lang po yung ko po internet. Sorry, nagsalita ba si Tablan? Nakita ko siyang nag-unmute pero wala akong narinig. Yes po, sir. Medyo mahina lang daw po yung net. Mahina. Okay. Sige, skip muna tayo kay Tablan. Next time, paayos na lang yung ating, yung ating audio. Si Ronel, pwede bang pa-describe at pakibasa ano yung meron dito sa social ecological model? Again, ito ay pwede nating magamit whenever I ask you to reflect, no? Okay. Hi po, good afternoon. Rinig po ako. Yes. So based on the screen, so we have the socio-ecological model. So depicted po dun sa model natin yung 5 institutions. Ayan. So we have individual, interpersonal, institutional, community, and policy. So yung pinaka maliit, which is yung micro, individual. So this pertains dun sa knowledge, attitudes, skills, and behaviors na inherent sa isang tao. Then we have the interpersonal, no, which is yung friends, family, and social networks na kinabibilangan ng isang individual. And then going broader is yung institutional natin, which is yung pang-third, which pertains dun sa organization, schools, and workplace na meron tayo. And then we also have here the community na pinalolooban ng institutional, interpersonal, and individual, which pertains dun sa cities, neighborhoods, including also yung resources and norms na meron sa isang community. And then lastly, yung pinaka macro sa lahat, which is yung policy, no? This pertains dun sa federal, state, and local legislation na meron sa isang country o isang bansa. Okay. Maraming salamat, Ronel, no? So again, this is just a guide. This is just a tool for us, no, to better understand society at para mas madali niyong ma-appreciate how are these processes in modernization and the contemporary world related to me. Yes, alam natin na related siya sa atin. Alam natin ng ekonomiya, related siya sa atin. Pero paano? Paano siya exactly nangyayari? So, magkaroon tayo ng kaunting, again, further exercise. Okay? Hindi po tayo magpapaka-brain rot. So, tayo po ay mag-exercise. So, subukan nating i-apply. Okay? Itong social ecological model by understanding what's happening in society from the personal. Okay? Or to the personal. Either way. So, unang person natin ay si Mariam.
Si Mariam ay isang pesante at siya ay nakatira or nabuhay siya noong panahon ng agricultural society. So, I will start siguro. Okay? Siguro itong si Mariam, bilang isa siyang, of course, una sa lahat, isa siyang babae. Isa siyang babaeng pesante sa isang agricultural society. Ano bang meron sa agricultural society? Alam natin na yung policy at yung community level, agricultural societies are what? Okay? Most of them are agrarian, of course. So parang communal yung kanilang yung society noon. At hindi lang yon. Ano yung policy during agricultural society? Specifically sa latter part, anong political system yon? Right? Yung nagde-decide sa kung anong klaseng tao ka? Feudalism. Right? So because of feudalism, nasi-shape nun yung kung anong institutions at intrapersonal relationships meron ka. Ano yung intrapersonal? Sabi dito, friends, family, and social networks. Ibig sabihin, because of the political system, which is feudalism, so nandito siya sa policy, no? Yun yung nagsishape sa kung sino yung tao na pwede mong makasalamuha. Sa tingin mo ba kung pesante ka nung panahon ng agricultural society, pwede kang makapangasawa ng isang prinsipe, ng isang knight? I mean, pwede naman, pero magiging mahirap yon. Walang mechanism para i-enable yung ganong marriage during that time. So it would be quite impossible for you to meet a prince or a princess if you are a peasant. Okay? So that's that. So parang ibig sabihin, dahil nalilimitahan yung iyong social life sa pagiging pesante, sa tingin mo ba magiging broad din yung iyong knowledge? Sa tingin mo ba magkakaroon ka ng opportunity to know what other people are thinking? Parang mas magiging malawak pa yung pag-uunawa natin? Of course not. And this is important, class. Bakit natin to pinag-aaralan? Kasi marami nagsasabi sa atin na kapag kang isang tao ay, I'm sorry for the word, no? Bobstante. Okay. Masabi nagsasabi sa atin na pagka mga bobotante ang mga tao, deserve nila yung paghihirap na nararanasan nila ngayon. But, of course, meron siyang another layer eh. Ito bang mga bobotante na to, ano ba yung danas nila? Ano yung kasaysayan nila? Hindi natin alam eh. Right? Anong klaseng lipunan sila nakatira? Ano yung mga polisiya na nakaano dyan, no? Na pinapatupad. Sorry sa background noise. So again, this is another layer of understanding the individual by connecting it to the social forces. Okay, so sinong gustong mag-try ng susunod na persona? So tinry ko, inunahan ko si Mariam, isang pesante sa isang agricultural society. Meron bang gustong magdagdag doon? Sige, dagdagan natin. Based on our stock knowledge about what an agricultural society is, how would you describe the life of Mariam? Anyone? Paano nyo madadagdagan yon? Tapos subukan nating taas-baba dito sa levels ng community. Okay? Wait lang. Try natin ng laser pointer. Ayan. Try natin mag-cross dito sa policy, community, etc. Class, hindi lahat ng social ecological model ay pare-pareho. Hindi lahat ay 5 yung level niya. Merong 3, merong 2 lang. So hindi rin siya standard. But the general idea is that the individual is always connected to their society na nakatira siya. So pwede niyo siyang i-try. Sino pang pwedeng mag-assume ng kwento dito kay Mariam? Alam niyo, ang gumagawa ng exercise na to, mga literary workers, mga authors, yung mga gumagawa ng mga nobela, kasi they're trying to, character building to eh. No? Character building siya. So, what about you? Subukan nyo. May maidadagdag ba kayo tungkol sa buhay at kwento ni Mariam? Bilang siya ay isang pesante na nakatira sa agricultural society. How would you describe their individual, interpersonal, and political life? Okay. Si
Rafael, Sir, try lang po. try lang Siguro ng try. po, si Mariam po, yung ang core, yung for individuality po, yung core knowledge niya po, yung attitude and yung skills niya po is strictly po nakatied siya sa survival and agriculture. Yung skills niya po probably po is manual labor like pagtatanim, pag-aalaga ng hayop, and yung yung attitude and yung worldview niya po is madalas nakatali sa religion po, mga pamahiin, and sa mga weather and season kasi po wala pa pong modern science. Then, in terms of interpersonal naman po, siguro yung immediate social circle na po is yung family. Kasi this acts po as a primary economic unit and multi-generational na po yung bahay lahat. Wala po bata hanggang matanda, may papel na po sa bukid. And yung behavior na po is mostly siguro po influenced by obedience po sa nakakatanda and yung need po to conform doon sa survival po ng family nila. For institutional or organizational po, siguro po yung primary institution po nila Mariam is yung landlord po or mga feudal manor, and yung siguro po simbahan or mga temple po. Dito po nagtatrabaho po yung mga peasant, and yung rules po ng organization nila is mahigpit, may mga quota po ng ani, and yung mga kailangan pong ibigay doon sa landlord as a tribute po or yung shares po doon sa mga tinanim. And for community po, siguro po village or nayon po yung kay Mariam, and yung physical environment po nila is rural, and yung norms po dito is nakasentro po sa bayanihan, ganun po, and mga collective rituals po tulad ng piyesta para po sa masaganang ani. And for public policy po, ito na po yung nagko-consist po ng like monarchy or feudal system po. Yung batas po ginagawa siya para paboran po yung mga elite. And may mga laws po na nagbabawal sa mga kagaya po ni Mariam na magmay-ari po ng lupa. Yun lang po. O, di ba? All of that from a try ko lang. So, sabi ko sa inyo, try lang ng try. So, again, at least pinagana ninyo yung inyong critical thinking, no? Without the aid of, Without the aid of artificial intelligence. So, I know that your intelligence are organic. Ito ay nanggaling lang doon sa ating discussion at doon sa inyong pagiging judgmental or pagiging pag-a-assume, no, doon sa mga buhay ng tao. So may gamit naman class yung pagiging judgmental minsan. Pero pag nakakasakit lang siya, doon lang siya nagiging bad. Pero yung gantong exercise, technically naging pagiging judgmental to eh. Okay, so check lang tayo. Am I still audible? Narinig pa rin po ba tayo? Malinaw pa rin po ba yung audio natin? Okay. May naririnig ba tayong mga background noises? Kasi kung meron, maninigaw talaga ako dito. Wala naman. Okay. So, hindi ako maninigaw. Okay. Safe sila. Okay. So, next. I'm sorry, class. I mean, I just want you to be more active. Ibig ko sabihin, sinabi ko naman, di ba, clarify at dinisclose ko naman sa inyo na hindi lang tayo magle-lecture kahit sa maikling panahon natin, try nating pagganahin yung utak natin dahil matakot tayo sa brain rot. Okay, sunod na tao is si Joseph. Si Joseph ay nakatira or nabuhay sa isang industrial society at isa siyang kapitalista. So, he wants to be a millionaire. Who wants to try? Ano yung kwento kaya nito ni Joseph? Ano yung meron sa kanyang society, industrial society? Paano ito nakaka-influence sa kanyang interaction at sa kanyang behavior? What do you think? Behavior, mindset, ganyan. Sige, si Japet. Hello po, sir. Ayan po, try lang din po. Sige lang. Ayan. So, alam naman po natin na during industrial society po, ang pinaka-primary source ng economic activity, it's when it comes sa pagmamanufacture, sa factories,
sa production and all po. So sino ba? Si Joseph po na isang kapitalista, for the individual po, maaaring masabi natin na bilang kapitalista, siya ay driven na magkaroon ng profit. So maaaring siya ay nagsisik ng mga skilled or mga productive workers para siya ay kumita at para siya ay ayun po, magkaroon ng income. So when it comes to interpersonal naman po, which is dito po nakapaloob yung social networks natin, maaring dito po papasok yung relationship niya between him and the factory owners po. At ito po yung nakakapag-influence ng productivity po nila, yung working conditions nila, and yung labor relations po nila. And when it comes to organizational naman po, dito po papasok yung workplace nila. So sa factory po, maaring sila ay nag-a-adapt ng mga makabagong makinarya, maaring sila po ay nagkakaroon ng division of labor, maaring sila din po ay sumusunod sa standardized procedures po para to ensure na ang kanilang ginagawa ay efficient and profitable. And also, maaring sa kanilang workplace ay nagpapatupad sila ng strict management para ma-maximize nila yung time, ma-maximize nila yung mga resources na meron po sila. And sa community naman po na ginagalawan nila, since dito po papasok yung mga cities, resources and norms, masasabi po natin na maaring sila ay living sa isang urban na lugar. So dito po sa urban na lugar na ito, masasabi natin na yung mga factories ang nagpo-provide or nagke-create ng mga jobs, sila nakakatulong sa ekonomiya para mas umunlad pa po ito, and it attracts people from rural to transfer sa urban po. And lastly, when it comes sa kanilang policy po sa federal, state, and legislation, maaring yung government po ay nag-i-introduce ng mga policies or laws pagdating sa labor at pag-a-address po ng mga environmental issues po, sir. Yan lang po. Okay, good try, no? Good try. So sabi sa inyo, try lang ng try. So again, this is just an exercise, no, para ma-apply natin yung mga konseptong pinag-aralan natin. So very good. Salamat doon sa very extensive na explanation at kwento, no? Okay. Next. I think, or sana maging relatable tong susunod nating character. Si Maki, na naninirahan or nakatira ngayon sa isang contemporary society at isang PUP accountancy student. How would you describe, una sa lahat, ganito yan, parang how would you describe the society in which Maki lives? Ano yung meron sa contemporary society, right? Ano ba yung meron ngayon? Aba sir, malay ko, kaya nga tayo may contemporary world na subject para pag-aralan natin. Pero based doon sa mga napag-aralan natin so far, ano yung meron doon? And then, sa tingin nyo, based on those systems ng contemporary world, paano siya nakaka-apekto sa behavior at sa interaction, no, ni Maki bilang isang PUP accountancy student? So, ganun yung parang analysis na gusto nating tignan. So, sinong gustong mag-try? Based sa ating mga previous lessons. Okay? Anyone? Wala namang Maki dito, no? Tama ba? Fiction lang po tayo, ha? Pag gawa-gawa lang po ito, kung meron man pong kapangalan na PUP accountancy student ang Maki talaga, aksidente lang po yun. Pasensya sa tunay na Maki. So, return tayo, balik tayo. What do you think? Paano nyo makukwento ang buhay ni Maki bilang isang PUP student, specifically PUP accountancy student sa isang contemporary world? Pwede nyong clue, pwede nyong i-apply yung konsepto ni Ritzer ng McDonaldization. Halimbawa, ganyan. Hala. Wala. Pagod na. Sabi sa inyo, medyo alanganin yung ating alas 12 to alas 3 kasi dapat tayo ngayon nakasiesta tayo ngayon Pero ayaw nating Anyone?
Or mamimili tayo? Okay, so buti nag-volunteer si Daisy. Sir, try lang din. Go lang. Ba't pala ano kayo? Anxious na anxious kayo? Salita lang kayo. Ayun, for si Maki po as an individual, bilang student na produkto po ng modernity and McDonaldization. So, I think sa daily basis niya po, gumagamit po siya ng reason para unawain yung let's say komplikadong mga financial system since accountancy student nga po siya. And ayun din po, yung let's say tagumpay niya or mga achievement kina-quantify din po given na yung calculability ay under din ng McDonaldization such as yung mga grade, yung scores po namin sa DepTals, and yung reviewers din po na parang nagiging measurement po siya ng kalidad ng pag-aaral natin. And yung identity niya naman po, madalas po siyang makaranas ng pagiging subject lang po sa as an private subject, or I mean nakahati po siya, like nagkakaroon po ng fracture yung identity niya kasi bilang nga pong future accountant, pinapahalagahan niya rin po yung public identity niya kasi po yun nga po, mag-service po siya sa mga publics. And for interpersonal level naman po, like yung kaibigan, pamilya, and social network, dahil ngayon po, nakakaranas na po tayo ng globalization at meron na pong media, hindi na po tayo limitado sa physical lang na location. So, maaari na po siyang magkaroon ng kaibigan na makikilala sa Messenger or sa mga iba't iba pang social media natin. Tapos naman po, sa social, ayun po, sa institutional naman, ayan na, pumapasok na po yung PUP organizations natin, yung mga orgs po na under ng PUP JPIA, let's say po na part din po siya no, ng mga committees natin. Tapos, ano pa bang under niya? Community po yung next. Ayun po, since siguro po nakadorm po siya sa PUP Santa Mesa, tapos dyan po nakakaranas na po tayo ng Industrial Revolution, may urbanization na rin po. Tapos, cities, neighborhood, resources, and norms. Siguro mahilig po siyang kumain na sa mga fast foods, yung mga malls na malapit po sa PUP Santa Mesa. Tapos, policy. Next is policy. Federal, state, and local legislation. So, ayun po. Sumusunod na po tayo ngayon sa mga policies na pinapatupad po ng Estado, and meron na po tayong mga citizenship and human rights. Tapos, ayun po, yun lang po pala yung kay Maki. Yeah, very good, no? Again, I assume galing ito doon sa inyong pinakadanas bilang mga accountancy students din. Okay, salamat, DC. Now, last na to, balikan lang natin saglit. Focus tayo sa isang level. Sa isang level dito sa social ecological model. Tapos try natin i-compare yung experiences ng mga taong to based sa kanilang katangian at sa lipo ng kanilang ginagalawan. For example, pangangasawa o paghahanap ng jowa. Ayan. Yun yung subukan nating i-make sense. Bakit nga ba maraming datos na lumalabas ngayon no, sa ating bansa? And this is an objective data class. No? I'm not saying this just to be a normie or something, pero it's a pattern na dumarami ang singlehood, not only in the Philippines, but also in other parts of the world. So, naunang bumaba ang rate ng mga kinakasal. Sumunod ang rate ng mga nagkakaanak. And then, ngayon,
pati yung rate ng nagkakaroon ng meaningful social and romantic relationship ay tumataas din. Or sorry, bumababa din. Now, what you want to understand or ang discussion natin ay hindi bakit ano ba yung ginawa ng taong to, bakit wala siyang mahanap na romantic partner. No. What you want to understand is ano yung meron sa society niya. Kung bakit yun yung nag-shape sa kanyang interpersonal relationship, specifically sa kanyang quote, pangangasawa, or sa kanyang romantic interest. Example, balikan natin si Mariam. Try natin. Quickly lang, sa tingin nyo, ano yung meron sa society ni Mariam na nakaka-apekto doon sa kanyang interaction sa paghahanap ng asawa or perspective na asawa? At ano yung nagiging balik nito, nagiging epekto nito? Sige, hindi ko na kayo pahihirapan. ano natin, bilisan na natin. So, si Mariam, bilang isang nakatira sa isang agricultural society, sa ang kanyang, again, di ba, ang lipunan niya is very hierarchical. Pisante ka, hindi ka pwedeng mag-cross sa sa line mo. So, therefore, limitado yung kanyang social circles. Hindi siya pwedeng makapaghanap ng asawa sa ibang lugar o sa ibang bansa for that matter. Kasi syempre, limitations ng kanyang pagiging pesante. Right? So, most likely, ang magiging asawa niya ay pesante rin. Una yon. Pangalawa, dahil ang lipunang kinagagalawan niya ay isang agricultural society, right? Malakas ang division of labor. Division of labor sa isang agricultural society kasi very hard, mahirap or very difficult yung pagtatrabaho sa isang agricultural society. You have to have a physical strength to do it. So merong division of labor. So ang madalas na division of labor, yung asawa niyang lalaki yung nagtatrabaho sa bukirin, tapos yung mga babae yung nagpo-process ng product sa loob ng bahay. At least yun yung kaso sa Europe tsaka Western societies. Iba ang case sa Eastern societies eh. So pwedeng we can assume that, no? What about yung individual, yung kanyang attitude, yung kanyang behavior? Bilang isang babae na may asawa, sumusunod sa kanyang asawa dahil siya isang pisante na nakatira sa isang traditional or sa isang agricultural society, marahil yung kanyang mga paniniwala ay tama yung kaklase ninyo kanina, no? Limitado doon sa religion, sa mga superstition. Pero bukod doon, pati yung mga opinion niya sa buhay ay shaped by the interaction. Okay? Napagod ako doon. ang hirap pala, nakakapagod pala talaga mag-isip. So, eto, ibalikan lang natin si Maki. Bakit kaya si Maki, sa tingin ninyo, anong klaseng yung kanyang romantic interest based sa katangian ng isang contemporary world at based sa kanyang status as a accountancy student. So you can assume easily that it's really difficult for someone like Maki to make meaningful romantic relationships. Kaya nga 'di ba, trending ngayon, it's not trending na parang social media trending, pero social pattern talaga siya. Global pattern sa mundo ngayon ang situationships. Global pattern sa mundo ang divorce. Bakit? Kasi social factor yun. There are social forces na nakaka-impluwensya sa mga datos na ito. Kaya tumataas ang rate ng divorce because of the global characteristic, yung characteristic ng isang contemporary world. Sir, ano nga yung characteristic ng contemporary world para masagot na namin yung tanong mo? Yan yung tutunghayan natin o yung ating pag-aaralan sa mga susunod na sessions natin. Okay? Understanding modernity gives good opportunity to understand the contemporary world. Yun ang gusto nating ma-point. For the succeeding modules, so meron po tayong 5 pang module. Ngayong araw po ay ang conclusion ng module 1 po natin, right? Social change, transfer, tama ba? Social change ba? Or social shifts, ganyan. Social transformation. Module 2 na po tayo next session, which is on
Tuesday. And the first lesson or session that we're going to talk about under Module 2 is the global economic system. Because yun po ay under Module 2, the contemporary political economy. So sinasabi natin, ano ba yung meron sa isang contemporary world? Bakit halimbawa itong sino yung ano natin? Ayan, si Maki. Bakit si Maki kaya possibly nahihirapan siyang makahanap ng meaningful romantic interest or romantic relationship? Maiintindihan natin ito sa mga next modules. Ano yung meron sa contemporary political economy? Sa module 3, ano yung meron sa modern ideas na meron tayo about relationships? At bakit ito nakakaapekto? Module 4, ano yung epekto ng rapid social change? Kung bakit hindi nahihirapan ang mga tao mag-maintain ng meaningful relationships. Module 5, ano yung epekto or impluensya ng local experience ng contemporary world sa love life nito ni Maki. And Module 6, living in the contemporary world, ano pwedeng gawin ni Maki para maging masaya na siya sa kanyang love life? Okay, ito ay parang syempre oversimplification or parang ano lang doon sa ating topic, pero that's the point, class, no, ng ating subject basically. We want to have a better understanding of ourselves by making wider and deeper understanding of the contemporary world and forces. Okay, so I do apologize if medyo information overload tayo sa araw na ito. Pero dyan na po nagtatapos yung ating session. Ito po yung sources natin and available po siya sa ating syllabus. Class, I encourage you to read yung nakalink na articles sa ating syllabus sa week or sa session 2. It's an interesting read. Mas magiging madali sa inyong unawain kung ano yung meron sa contemporary world. About yung sa McDonaldization. And hopefully, magpatuloy yung ating pagtingin sa lipunan. Lagi natin kinoconnect yung personal sa global. Something like that. Okay? So before we end, i-end ko lang muna yung ating lecture para if may mga questions or concerns kayo. So,